Game Analysis of Dams. Under to ng Chapter 3. Total Hydrostatic Force on Surfaces. Game, sagutan na lang natin to agad. Tsaka na tayo Habang sinasagot na natin is i-derive natin yung formulas na gagamitin natin. Game. Sabihin natin ito. Ito ay 6 meters. Ito ay 2 meters. Ito ay sabihin natin 4. Sabihin 4. Sabihin natin 4 meters. Ano pa ba? Ano pa bang kulang? 4 meters. Ito ay sabihin natin 1 meter. 1 meter. Ito ay 1 meter din. 1 meter din. Ayan. So, 1 meter to. Ito, 3 meters tong isa. Ayan. Sabihin natin, height ng water. Ang height lang ng water natin ay 6, kung 6 to, ito, sabihin natin 5 meters. Ayan. Sa gilid ko lalagay. Five meters ang height ng water. Yan. So game, para masagutan natin tong analysis of dam, isa-isayin ko muna yung hanapin natin. Find una, RY, RX, RM, OM, RM, OM, FS, sliding, FS sa overturning. Hanapin natin yan mamaya. And kulang pa ba? Okay na. Ayan, halos ayun lang din naman yung mga hinahanap. So game. Ano ba tong RY? RY yung reaction natin due to vertical forces. Sasabihin natin, copying ko lang tong copy ko lang ulit to. Sige. Ayan. Copy ko lang to. Ayan. Para dito tayo sa baba. Ayan. Figure lang kuhain natin. Ayan. Meaning, ang kukunin lang natin is yung reaction nung vertical forces natin dito. Weight total. Siyempre, magre-react yan. Mayroon tayong resultant. Kung asan man siya. RY, X bar, no? Dito yung heel natin ay toe. Ito yung toe natin. Ito yung heel. So, tandaan nyo yung toe, no? Yung toe, dun yung magiging point natin, no? Para mag-overturn. Mag-writing moment. Dun siya. Dun tayo magpo-point. Yan. Diyan natin lolocate.
Diyan tayo mag-moment. No? Sa toe. Kung nahirapan kayo, asan yung toe, asan yung heel, isipin nyo lang lagi yung downstream at upstream. Ito yung upstream side, ito yung downstream side. Kung nasan yung downstream, andun yung toe. Kung nasan yung upstream, andun yung heel. Kung dalawang tubig, o asan siya? Kung asan yung pinakamaliit, no? O mas mababang tubig, andun yung toe. Okay? Kung sabihin natin andito yung tubig, wala na, andito na yung toe. Dito na yung toe. Ito na yung heel. Okay, game. Tignan natin yan. Game. Kunin natin yung RY. Sa RY, kailangan lang natin mag-summation forces vertical. Paano natin magagawa yun? Kunin natin yung weight ng concrete. Sabihin natin, ang weight ng concrete is 23. 24 na natin. 24 kilonewton per cube. Depende yan ha. Pwede 23.6, 23.5, 24. Depende. Sasabihin naman yan sa given. Kung di man, isa-isahin nyo. Hanggang lumabas doon sa choices. Ha? Okay. Game. Cut natin yung concrete. Yan. So, paano ulit kumuha ng weight? Paano kumuha ng weight? Using unit weight. Diba? Unit weight natin, gamma is equals to weight over volume. So, ang weight natin is equal sa gamma volume. Ha? Game. And, lagi natin tatandaan na lagi tayong gumagamit lang ng meter, 1 meter as width niya. Yan. So, ina-analyze natin siya with meter length lang. Ayan. Okay. Ito yung weight 1, weight 1, weight 2, weight 3. Weight 3. Ayan. Eto sir. Kasama ba to? Kasama ba tong part na to? Yes. Kasama din yan kasi nakapatong siya dito sa concrete natin. So, iniinda niya rin niya yung weight ng water. Kasama to. Sabihin natin, weight 4. Ayan. Yeah. Pero, kung wala to, wala yan, hindi na tayo mag-add, di ba? Hindi na tayo mag-add ng weight. Eh, kung nakagat to, kung nakaganyan, meron pa tayong weight din dito. Weight ng tubig. Okay, game. Dahil nakaano naman yung ano niya, ganyan, so meron tayong weight 4. Paano yung weight niyan, sir? Assume, ano muna yung water natin, no? Ano muna yung unit weight ng water natin? Sabihin lang natin, water lang. 9.81 kilonewton per m3. Yan lang. So game, weight 1. Ano ba yung length na ito? Merong 1 meter. 1 meter and ito din ay 1 meter. So merong 1 meter, 1 meter at 1 meter width. So ang weight 1 is equals to gamma 24 times 1 times 1 yung calculator ko. 1 times 1 times 1. Ha? Weight 1 natin is 24 kilonewton. Weight 2. Weight 2 natin, meron tayong 1. Meron tayong 1 meter at height na 6 meters. So, meron tayong 24 kilonewton per cubic meter, 6 meters na height, 1 meter na haba,
at yung measure natin 1 meter ulit. 24 times 6 is 144 kilonewton. Weight 3. Natin 24 times ano? Kung 1 to, 1 to, at isang bunot 3, so 2 meters lang tong length nung ay yung base nung triangle natin. Kung sabihin din natin tong 1 meter, 5 meters lang tong height niya. 5 meters. Ayan. So, meron tayong area ng triangle, 1/2, base, 2 meters, times height na 5 meters. Times 1. (24 times 0.5 times 2 times 5). 120 Newton. Last na weight natin. Weight 4. Ito. Gamma and volume. Gamma natin, hindi na 24 gagamitin na. Tubig yan. Tubig tong weight 4 natin. Gamitin natin yung 9.81. Ano area niya? Anong volume niya? Meron tayong 1 meter dito. 1 meter dyan. And kung 1 meter to, 4 meters to. 4 meters yan. And yung 1 dun, papunta dun. Yan, yung direkta sa screen nyo. Game. So, meron tayong 4 times 1 times 1. Diba? Height, 10. So, 9.81 times 4. Tayong 39.24 kilonewton. Okay na. Okay na. Kunin natin yung weight total. 24 plus... Yung weight total is... Basically, ano lang siya, no? Summation ng weight siya. So, weight total is equal to 24 plus 144 plus 120 plus 39.24. 327.24 kilonewton. Total weight natin. Yan. Kukunin natin yung RY. Bago natin makuha yung RY, kukunin natin yung moment arms nila. Kasi magmo-moment tayo sa toe. Dito tayo magmo-moment. Kaso di muna. Kunin muna natin yung hydrostatic force. Total, nakuha na natin yung total weight. Kunin natin yung hydrostatic force. So, based dito sa figure, no? Ito lang naman yung projected area lang naman yung tinitignan natin. Kaya pag pre-project sa'yo yan, rectangular lang din yung lalabas. Rectangular yan. Ayun yung na-pro-project sa'yo, di ba? Dito yung force. Pwede tayo mag-gamma H bar A. Pero pwede ka volume lang nung pressure ng tubig. Ito lang natin, Ito kasi yung na-exert nung tubig. Ayan. Papansin nyo, triangle lang naman siya, di ba? Pwede na nga tayo dito mag 1/2 base. 1/2 base times height lang. Diba? Hydrostatic force. O sabihin natin, ito lang naman yung force at x, di ba? Rx na lang natin. Rx equals to F.
yung hydrostatic force natin. So, pwede natin sabihin, Rx is equals to 1/2 base. Ano yung base niya? Ano ba to? Diba ito yung pinakamalaking pressure na nararanasan niya? Kasi nasa pinakababa eh. So ano ba yung formula ng pressure natin? Diba gamma height? Diba? So ang value na ito sa baba na to is yung maximum pressure natin. Ay yung nagsisilbing height, di naman height, yung dito yung base niya sa pressure diagram natin. So ano ulit yung height na ito? 5 meters. 5 meters yan, i-1 up base times height natin. Pagka 1 up base times height, kunin natin yung maximum pressure. Ang maximum pressure ay gamma height. So, pressure max, sabihin natin, is equals to gamma height. 9.81 times height na 5 meters. Okay, max. 9.81 times 5, 49.05. Ayan. Yung base natin is 49.05. Ayan, diba? Height niya is 5 lang din. So, meron tayong 49.05 times 5 meters. Rx 1/2 49.05 times 5. 122.625. Kung di kayo sanay sa ganito, no? In terms of pressure diagram, pwede ka mag-gamma H bar A. Iwalayin ko yung figure, ha. Ito. Yun, ha. Tabi niya. Ayan. Ito yung mag-gamma H bar A. Meron tayong rectangular na projected area. Andito yung CG. O sabihin natin, center of gravity niya nandito. Ha? Ano height natin? 5 meters. Ang height naman natin is 5 meters. Gitna to. So, ang H-bar niya from the centroid nung figure natin hanggang dun sa surface water. Water surface. Simply the half ng 5. No? Kalahati ng 5. Which is 2.5. Yan. Ito na yung H-bar natin. H-bar is equals to 2.5. Gamma natin, 9.81. Yung A naman natin, ano yung A natin? Diba may assume tayo na meter length lang dito? Diba? Ito, based sa figure. So, 1 lang yan. Ano mabura? 1 meter length. Diba? Ito in terms of pressure diagram. Ito in terms of gamma H bar A. So, gawin natin. Gamma H bar A Rx is equals to gamma H bar A 9.81 H bar na 2.5 area na 5 times 1. Yan, times mo. 9.81 2.5 times 5. Diba? Same lang. 122.625. Okay, yan. No, applicable lang tong pressure diagram kung rectangular yung figure. Kung hindi, gamma H bar A ka. Kasi pag ganito mas madali sa pressure diagram, titignan mo na lang Yan, meron na tayong Rx. Pwede na tayo mag-moment kasi kompleto na yung forces na nararanasan nung dam natin. Meron tayong forces horizontal, meron tayong forces vertical. Yan. Game. Copy ko ulit to. Kasi gagamitin natin ito Copy. Ay. Lang Copy.
Then yung Rx. Copy. Ayan. Nangyari doon. O, ayan. Highlight ko yung mga gagamitin. Highlight natin. Ayan. So, para makuha natin yung X-bar, kailangan natin mag-moment sa toe. Ito, sa moment tayo sa toe. Pero, kung napapansin nyo sa mga reference, dinediretso yung bigay. Diba? Dinediretso yung bigay. Na nagbibigay sila ng formula na X-bar, RM, minus OM, over RY. Diba? Pero di mo naman na-need kabisaduhin yun. Parang nagbe-mechanics ka lang din naman dito. Moment lang. Tagal natin. Kunin muna natin yung RY. Summation tayo ng forces vertical. Equals sa 0. So napapansin nyo naman, yung RY pala is yung total forces natin pababa. Diba? Ano ba yung total forces natin pababa? Ayun yung total weight natin. Ano yung total weight natin? Ito. Ito. So, WT is equals to RY natin. Simply, ito na yung RY. Pero tandaan nyo na hindi palaging RY is yung ano natin, total weight. Kasi meron pa yan, yung due to uplift pressure. Diba? Dito naman sa given natin, wala eh. Iba kasi, nagkakaroon siya ng uplift pressure dito. Yan. Kung may uplift pressure, edi isang mo lang ulit yung moments. Kunin mo yung total load na nabibigay na itong uplift. Pag nakuha mo yung total, ano niya, mag-sum FY ka na. Ayun lang din naman yan. Pero iba yung iba yung uplift pressure natin dun sa pressure na nararamdaman natin dun sa soil Magkaiba yun. So game. Dahil dito, wala namang uplift pressure. And tandaan nyo, pag walang sinabing uplift pressure sa given, huwag ka mag-a-assume ng meron siyang uplift. No, huwag niyo i-assume. Pag walang binigay na uplift, walang uplift. Diba? Di pag ganon, yung force lang na vertical forces lang na nararanasan dito sa dam is yung mga weight lang nung weight ng dam at yung weight ng water kung sakali. So, sa part na to, ang WT natin ay equal sa RY. So, paano natin makuha yung yung ito. Paano natin makukuha yung X-bar? Sa X-bar lang naman, parang mechanics ulit, moment lang tayo. So, kunin muna natin yung RM at OM. RM. Dito na nga lang tayo. Kunin natin yung RM at OM. Ayan. Ay, pangit. Tignan sa baba. Tandaan nyo, yung writing moment natin, ito yung nagre-resist
nagre-resist sa overturning moment natin. Yung overturning moment naman natin, ito yung nagkukos para pabalik na rin yung dam natin. So, titingnan natin dito, ang writing moment natin is paganto. Writing moment natin, dito yung direction. Diba? Kinokontra niya. Ang overturning moment natin, pakabila yung direction. Diba? Overturning, pa-clockwise, pero di laging ganyan ha. Kasi mali mo, nandito yung tubig. Di laging clockwise ang OM. Tapos, counter ang RM. Pwedeng RM. Counterclock, OM naman. Basta, vice versa, pwede. Pero, pag-analyze lang natin, no? Anong force ba yung nagkukos ng overturning dito? Base dito, yung overturning natin, dito, di ba, pag ito, pa-clockwise. So, anong force ba? Kung papansinin natin dito, ang nagkukos lang naman ng forces para ang nagkukos ng overturning is yung forces horizontal lang natin. X or yung RX natin. Siya lang naman nagkukos, di ba? Ng clockwise moment. Siya lang. And sa ano naman natin, writing moment, may nagkukos pa ba? Yung mga weight lang. Ha? Mga weight lang, tsaka yung, ito, RY, yung reaction natin dun sa ilalim. Yun lang. So, pag kukunin natin yung RM, writing moment, summation, forces, at heel, ay toe. Yan. So, yung RM, yung mga clockwise moment natin. Ano yung mga clockwise moment? Ay counterclockwise. Ito. From dito, so lalagyan pa pala natin to ng mga distances. So ito, centroid nito, paakyat, papunta dito sa toe. Ayan. Ito ay ito. So, kung 1 meter to, from center, papuntang heel ay 0.5 plus 3. Kan tayo 3.5. 3.5. Siyempre, sa tubig, ganun din. 3.5 din. Kasi same lang naman sila, oh. Dito naman sa weight 2. Meters. Dito naman, may 1 meter to. Ito ay 2 meters. 1 meter. So, 0.5 plus 2 meters lang. 2.5. 2.5. Ito, yung triangle. 2 meters tong triangle natin. Di ba nga, ang location ng centroid ng triangle is 1/3. Dito, di ba? 1/3 dito. 2/3 dito. So, from center, papunta dito is 2/3 lang nung length niya. 2/3 lang nung 2 meters. So, 1.333. From dito is 1. Una natin fraction na lang natin. 4/3 meter. Para hindi na tayo mag-round up nung iba yung value eh. Yan. So, kompleto na yung mga moment arm natin. Yan. Nagkukos lang ng moment ay yung ito, weight 1, 24,
24 times 3.5 plus 144 2.5 120 4/3 plus 39.24 3.5. Yan, so yung nagkakos ng overturning moment, writing moment is equals to, kalki ko lang, wala akong kalki eh. 3.5 plus 144 2.5 120 4/3 39 3.5. Lumabas sa akin is 741 34 kilonewton meter RM. OM equals lang sa ito. Moment arm niya ito, di ba? Ano ba to? Simply triangle yan. 1/3 nung 5. 1/3 nung 5. Sabihin natin 5/3. Force 122.625 times 5/3. OM natin ay 204. Kilonewton meter. Para makuha natin X bar, summation moment at heel ay tow. Ano magkakos ng moment doon? Ay lang din. RM. Ano yung mga moments sa tow? RM na counterclockwise. So, minus OM. Kasi ang OM natin ay dito, clockwise. O, baliktarin natin. Para mas maintindihan. Para ano tayo? Dito uniform. Sa mechanics, di ba? Clockwise. Yung iba naman, counterclockwise. So, yung ano lang natin, clockwise, positive. Clockwise, positive. Mission, moment, at tow. Yan. Clockwise, positive. So, mga positive natin, ito, OM, minus RM, ano pa, RY natin, 372. Ano yung RY? Clockwise, plus 327 ay plus RY times X bar, di ba? Moment arm niya is equals to 0. Simply, yung X bar pala natin ay lipat natin sa kabila lahat. RY X bar is equals to RM minus OM divided by RY. So, X bar equals to RM minus OM over RY. Substitute the values. Save ko lang tong formula na to. Yan.
Substitute natin yung values. Dito ko na lang tutuloy para kumasya. X bar is equals to Rm 741.34 minus 204.375 over Ry 122.625. X bar is equals to 741.34 122.625 minus 204.375 4.379 meters. Ito yung X bar. Haba ah. Yan. Buka na natin. Next. Factor of safeties. Yan, yung factor of safety lang naman, no, yung magde-determine natin kung safe yung dam natin. Ha? Dalawa yan. Factor of safety against sliding at factor of safety against overturning. Dito naman, no, inaalam lang naman natin na bawal lumagpas, no? Kasi isipin mo, sliding is matutulak tong dam natin papunta dito. Ano ba yung kumokontra dyan? Copy ko ulit yung dam natin, ha? May isa pa tayong dam, Copy ko na lang ulit to. Ito na lang. Ako sanay. Yan. So ano bang kumukontra natin? Meron pa tayo ditong force. Di ba pag mag-i-slide lang naman siya, horizontal forces lang naman yung included. Kung titignan pag tinulak mo, di ba? Pero meron tayong due to friction. Di ba? Ang kukontra kasi dito is etong frictional force natin. Ewan ko, di ko na i-ano to. Di ko na i-didiin pa, no, sa friction. Pero tandaan nyo lang, na yung meron tayong box. Ayan, object. Diba? May applied force tayo. Meron tayong normal force. Diba? Normal force is simply yung weight natin. Ito yung reaction sa normal force. Ang ano natin is yung weight or yung mass times gravity natin. Diba? Ibig sabihin, yung weight is kumukontra sa pagtulak din natin due to friction. Ang N na kasi to, ang N na yan, yung normal force natin, naging reaction niya dito sa box. Ang force na kukontra dyan, frictional force, is mu N is equals to force natin. Yan, sana matandaan yan. E di, ibig sabihin nun, na ang kukontra lang sa atin sa factor of safety against sliding is yung mu N natin. Ano lang ba yung normal natin? Ry. Ibig sabihin, Ry ang frictional force natin
frictional force natin na kukontra sa horizontal force na dulot ng hydrostatic force is simply equals to mu Ry. Ayan. Siyempre, pag against sliding, diba? Para di siya mag-slide, dapat yung frictional force natin, friction force is mas malaki sa Fx. So, dapat ang mu Ry is greater than Fx or yung Rx natin. Rx na lang. Mas ma-uniform. Yan, Rx. Tandaan yan. Kung in terms of ratio, auto safety against sliding is equals to paano dapat? Mu Ry over x, Rx must be greater than 1. Diba? Imagine niyo. Pag maliit yung Ry, ano nangyayari? Pag lumilit yung Ry, lumilit yung value, lumalamang yung Rx natin. So, dapat always greater than 1 siya. Same sa factor against overturning. Yan. Dapat, di ba? Against overturning, dapat hindi tumilapon yung dam natin, di ba? Hindi dapat siya mag-overturn. So, kailangan mataas, malaki yung righting moment natin. So, tignan, dapat pala yung righting moment must be greater than OM natin. Kung in terms of ratio, RM over OM must be greater than 1 din. Pag mas malaki yung OM, mas maganda. Di mas greater than 1 yun. Pag lumiliit yung OM, lumalamang yung... pag lumalaki yung OM, liliit tong value na to. Pag lumiit yung value na yan, ibig sabihin, lumalamang na yung overturning natin. Di na siya safe. Pag 1, pag greater than 1, safe. Safe. Yan, check mo lang din naman O check nga natin. Ano ba yung OM? RM, ayun, 741.34. Check nga natin. RM is equals to 741.34. Ano yung OM? to 4.375. Kung titignan mo, lamang na, di ba? Na safe na siya. Mas malaki yung RM. Divide 204. 375. Yan, pag dinivide mo yan, 3.627. Check. Sa sliding naman, huwag na tayo mag-assume ng friction. Nagets nyo naman na ata dito yung purpose na dapat mas malaki yung Ry sa Rx. Ito, dapat equal siya sa 1, ay greater than 1. Same lang din dito. Na makonsider siyang C. Hindi pa ba tayo na-highlight? Okay na. So, okay na tayo dun sa RMOM. Yung next naman, yung iba to, hindi to sa uplift, pero mahalaga din siya. Makita natin yung foundation pressure. Grabing haba pala nito. Naabot pala nung ano. Assume meron tayong foundation nung dam natin. Ayan yun. Ayan foundation niya.
Di ba, pag nag-apply tayo ng load sa gitna, ano yung pressure distribution niya? Di ba? Uniform. Uniform ang pressure niya. Uniform ang pressure. Yung Q. Anong tawag niya ba dito? Q. Yan. Kaya, hatiin natin. No? Sabihin natin, sa gitna ganyan. Hatiin natin sa 3. Ibang kulay. Hatiin natin sa 3. Tuk. 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 Yan. So, kung base to, kung base yan, eto, base over 3. Base over 3, base over 3. Hatiin natin to sa 2. Base over 6, base over 6. Ayan, di ba? Sakto? Ayan. Kung yung load nasa gitna, maganda. Kasi uniform ng distribution. Kung yung load umandar, kung yung load natin lumipat, sabihin natin nandito siya sa loob ng B over 6. Hindi sakto sa B over 6, pero nasa loob lang. Ang pressure diagram niyan, ganito na. Pressure diagram niya, trapezoidal. Diba? Papansin nyo, pag ginagalaw-galaw nyo tong load, pag nalipat yan dito, syempre liliit yun dito sa side. Pag nilipat mo yun dito, ito naman yung liliit. Ha? Imagine nyo ba? Diba? Pag ginagalaw-galaw nyo to, copy ko. Ewan ko, di ko ma-represent kasi wala naman akong video. Ayun o, pag ginagalaw-galaw mo yan, pag nandito, uniform. Pag nandito, trapezoidal. Diba? Pag ginagalaw. So, meron na tayong pressure sa pressure sa heel. Thank you, toe. Ito yung Q sa heel. Q heel natin, Q toe. Diba? Yan yung itsura niya. O what if naman kung nasa saktong B over 3? Yan. What if saktong B over 3? Ano na-imagine nyo? Nasa 1/3 siya nasa 1/3 ng base. Di ba triangular? Triangular na yung distribution niya. Yan. Triangular na. Kasi dito yung centroid ng triangle yung di ba, 1/3. Yan. Sana gets nyo na yan. Paano kung lumagpas? Paano kung lumagpas? Kung lumagpas,
Patay tayo dyan. Ayun o. Kung lumagpas ng B over 3, wala na nagre-resist sa dulo. Ganito na itsura niyan. Diba? Wala nang compression dito sa side. Ibig sabihin, may uplift na. Diba? So, kung lumagpas siya ng B over 3, may uplift. Yan. So, ano-ano yung mga formulas niyan, no? Siyempre, ito, simply P over A lang. Diba? P over A lang. Ang Q. Q is equals to P over A. Ito, anong formula na ito? Ganito. Diyan na papasok yung concept natin sa ewan ko sa strength ko. Alam ko sa strength to. Sa deformable. Oo, deformable nga. Combined stresses yung approach na natin pag ganitong situation na. Pag nag B over 6 na. Ay, B over 6. Pag nasa loob siya ng B over 6. Ito, tignan mo muna to ha. Ito ay nasa B over 2. Ito ay nasa must be B over 6. Nasa loob. Nasa loob dapat siya. Sa loob dapat siya ng B over 6. Pag namagpa siyang B over 6, wala na. Diba? So, dito, combined stresses yung nangyayari. O, paano ulit formula ng combined stresses natin? Combined stresses is P, Q, P over A, positive, negative, MC over I. Yan. I-relate ko to sa eccentricity ah. Kasi sa gitna natin, yan, yung eccentricity is yung distance ng resultant papunta dito sa center of, ano natin? Sa center nung, ito, sa base natin, center nung base natin, yung footing natin, o yung foundation nung dam. So, kung B over 2, yung E equals to B over 2, balik ka rin ko. So, kung yung E na na-compute natin is equal sa B over 2, nasa gitna siya. Kung yung E natin is less than B over 6, tama ba yun? Di ba yun? Less than B over 6. Yan. Less than B over 6 is nasa loob siya. Nasa loob siya ng B over 6. Meaning, ito ay trapezoidal pressure diagram. Yan. At ito, kung yung eccentricity natin is equal sa B over 6, B over 6 or sa B over 3, ito ay triangular pressure diagram. Kung ito, yung eccentricity natin, no, kung lumagpas na siya, kung mas malaki na yung eccentricity natin sa B over 3, may uplift. Merong uplift pressure. Okay. Derive natin. Formula niya, no? Based lang din naman to sa MC over I. Yung combined stresses, P over A, MC over I. Pwede na yan.
Actually, pwede na nga yan eh. No? I-ano nyo na lang. Pero i-simplify na lang din natin. So, yung Qmax natin, MC over I, yung P lang naman natin, RY to, di ba? Ayan, yung RY natin, RY, and hindi tayo center, yung eccentricity niya, is RY to, meaning yung moment natin, dito, ang moment natin is equals to RY times E. Rye. Yan. So, meron tayong P. So, ang Q natin, usog ko na lang para para kumas siya. Dito ko lalagay. Sorry kung magulo. So, yung Q natin is equals to P. Ano yung P natin? RY. Ano yung area natin? Ang area is yung base times 1 meter length. Base times 1 meter length. Plus or minus. Ito, negative na natin. Total, pressure naman. Compression naman yung nai-in the net ng footing natin eh. Footing ay yung foundation ng dam natin eh. So, negative yan. Plus minus M. Ano yung M? RY times E. UC. Ano yung C natin? Distance ng centroid. Extreme fibers. So, rectangular lang naman din. B over 2. Over I. Ngayon natin, BH cube. BH cube over 12, di ba? Pero nakahiga siya. So, H cube. Ay, yung width cube. Meron tayong width. 1 meter times base cube. Over 12 kasi nakahiga siya eh. Ayan o. Kung titignan mo, paganto siya. Diba? Dito yung ano natin eh. Dito yung cos ng moment niya, diba? Pag ganyan. Ito nga yung base natin. Ito yung width natin. O, kung titignan mo, ito yung height natin. Ito yung nagiging base natin. Dito siya nagmo-moment eh. Pag ganyan o. Pukok. Ha? So, W, P cube. Let's square B cube over 12 yan. Ayan, sana gets nyo. Yan. Simplifying lang naman to. Ayun na yan, pwede na. Ayan yan eh. Simplify mo na lang. Pwede na yan. Magiging sagot dyan ay magiging simplification yan dito. Magiging Q is equals to RYB positive negative 6 RYE over B squared. Diba? Or gamitin natin yung isa. Yung 6M. Diba? RY over B with negative rectangular. Flexural stress ng rectangular ay 6M over B d squared. 6M over B d squared. Diba? Eh yung B natin, in terms dito, is yung base dito sa figure. So, pwede natin magbalik na rin. 6M over weight with base squared. Anong M natin? Ang M natin is P over P E. Or simply RY times DE. Yan. Ending, kakam up lang din tayo sa baba ko lang to. Kakam up lang tayo sa equation na Q 6Y equals to negative RY over B positive negative 6 RYE over B squared. Ayan lang din. Mas mabilis, di ba? Rectangular eh. May derived formula na eh. Yun. Woohoo!
Ang haba. Next. Dito, kung rectangle ay triangular. Triangular naman, mabilis lang din. Summation forces ka lang. Summation forces lang. Diba, meron tayong Q. Pag dito, meron tayong P. P pababa, sabihin natin negative. Meron tayong positive pressure. Yung 1/2, area ng triangular pressure diagram, 1/2 base times base, yung 1 na meter length, times height. Yung height natin, ito, di ba? Q. Maximum Q natin. Q is equals to 0. Lipat na natin. BQ, meron tayong 1/2 BQ is equals to P. P times 2 times 2 pak divide B, meron tayong Q is equals to yung P RY, di ba? RY P to RY over P. Ayan. Kung B is equals to 3 So next, kung ano naman, eto. Kung gilid may uplift is greater than B over 3 na. Ayan, greater than B over 3. Wait lang. Patubig. B over 3, sabihin natin greater than B over 6. Kasi lumagpas siya sa B over 6 eh. Kasi B over 3 tayo ng B over 3. Ayan. Next, greater than B over 6 na. Nabago ko naman dun. Pag ganyan, no? Anong force ba yung kailangan natin? Saan location ng resultant natin para walang uplift? Para hindi siya permanently continuous yung pag-uplift niya, pag-ikot, pag-moment niya. Diba dapat nakatapat siya dun sa load? Yung centroid is nakatapat dapat siya sa load. So, dito natin lalagay. Kung nandyan yan, dito yung resultant. Yan. Kung nandyan yan, ano mong na-form natin? Ano na-form natin figure? Triangular pa rin. Kaya kung eto, x bar, ano to? Yan. Ano yan? Hanggang dito. Diba? Kung ito nga ay 1/3, ito yung x, ang isang buo ay 3x. So, kung 3x to, ito, 2x. Diba? Nagis niyo ba? Diba nga, x. Diba ito ay 1/3, ito ay 2/3. So, kung 1/3 na to, ito naman 2/3, equal yan sa 3 over 3. Meron tayo 3x. Kung may 3x tayo dyan, oo, nagigets nyo Yaano ko pa. Ayan. A 1/3. Diba? 1/3 equals sa x. 2/3 is equals sa
2x. So, as a whole, 2x plus x is equal sa 3x. Yan. So, nasa 3x siya. So, paano natin makukuha? Gawin ulit natin yung ginagawa natin kanina. Area ng pressure diagram. Area ng pressure diagram. Ang area yan ay Q is equals to 1/2 base. Anong base natin? 3x times 1 meter length times height. Yung height natin, Q max. Hindi, mamaya nito. Q times Q. Di ba? Pataas yan. Eh, may pababa tayong P. Equals to 0. So, 1/2 3x 1 times Q is equals to P times 2 times 2. Ano pa? Divide 3x. Divide 3x. It's 3x. So, meron tayong Q is equals to P. Sabayin P natin, Ry. 2Ry. 2Ry over 3x. 3x or x bar. X bar, 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 x bar. Ayun lang. Next naman is mga problem naman. Practicein nyo na lang, no? Ano to? Salamat.